Harapan namin mga boss. Ayan, dyan namin tinatapon yung mga scrap na hindi nagagamitin. Tapos may pumupunta dyan na buyer ng scrap. Tapos ito mga boss, nakita ko bago pa oh. Ito lang ang tama niya, siguro nasundo to ng forklift oh. Pero kudrado. Pwede naman to tapalan eh. Tapalan dito pag ano. Bago pa oh, ito pa nga yung takip niya oh. Tinapon na. May number pa oh. So gagawin natin to mga boss. 550 liters pa naman oh. Gagawin natin mga boss. Sayang eh. Kaya kinuha ko. Sayang. Bago yan, tinapon lang. Gagawin natin mga boss para mapakinabangan. Grabe no, tinapon lang nila oh. Siguro hindi mo makukuha ng 1,000. Yan, 1,000 real. Oh, palagay natin sa 1,000 real times mo ng 16 sa 1 real 16 pesos. Huwag na natin sama yung point. O di 16,000 yan. Oh, 16,000 lang na maliwanag itinapon. Grabe no. Ganun talaga. Buti naikutan ko. Nasa scrap na sana eh. Gagawin natin mga boss, sayang. Dito lang muna natin ilalagay. Yan. Gawin natin kasi para sa akin kasi mga boss, ang kumpanya kaya ako hinire para siyempre makatipid sila, di ba? Oh. Pag ganito natapon na lang, sayang naman. Yan, dyan lang yan. Kasi hahanapan ko siya ng ng aluminum na panagpi. Tatagpian ko yan mula dyan. Kudrado lang, ulit lang oh. Tatagpian ko lang oh. Kasi kung bubuksan ko, malaking trabaho. Dito na lang, tagpian ko siya. Okay? So yan mga boss. Nagliligpit kasi ko rito mga basura. Tinatapon ko. Para maging malinis yung area ko. Puro dumi. Ayan o, tapos wawalisin ko pa yan. Tsaka ngayon kasi wala masyadong gumagamit ng forklift. Pagka kasi busy itong forklift maraming gumagamit. Yan. So ganun lang mga boss. Yun, condenser, lalagay ko rito. Huhugasan ko yan. Okay? Napulot natin diesel tank. Tinapon nila, sayang. Bago pa lang to mga boss, hindi pa nagagamit. Alikabok. Hindi naman diesel ang nasa loob. Init kasi nakabila doon eh. So ito yung nasundot lang daw to ng ng forklift. Kasi yung mga forklift na nakita natin sa sa scrapan namin mga boss. At the same time, ito humanap na ako ng gagamitin kong panapal o panagpi. Yan, kinorb ko na rin siya mga boss. Kasi medyo pabilog to. Ayan o. Kaya siyempre susunod natin. Ayan, nakaganyan yan mga boss. Lalagay natin. Yan o. Diba? So pag yan weldingan ko, okay na, di ba? Sayang. Yan, medyo bababa natin ng konti, nakangat eh. So hindi ko na ipakikita sa inyo yung pagwe-welding nito mga boss kasi marami na naman akong i-upload na video sa pagwe-welding ko ng tangke nang hindi na humaba yung video. I-update ko na lang kayo kapag natapos ko na. Laki ng butas oh. Kaya tinapon na nila. Sayang mga boss talaga oh. Bago to yun. Hindi pa nagagamit. Tinimbre sa akin to nung isang mekaniko eh. Sabi niya may tangke raw doon na butas na forklift. Tinamaan ng forklift. Naantay ko na may punta rito, wala naman. Yung pala pinatapon na. Pinatapon na sa scrapan. Buti nagtapon ako ng scrap ko rito. Nakita ko. Okay, so ganoon na lang, i-update ko kayo.
So ayan na mga boss. Done na. Oh, siguro mga isang oras ko ginawa yan. Natagpian ko, tapos binrush ko na rin. So bukas, testing na lang natin siya doon. Lalagyan natin ng tubig para malaman kung may butas. Okay? So ganun lang mga boss. Oh, sayang naman kung itatapon, di ba? Saglit lang, natapos na. Oh. Natapos na. Oh. Kesa naman itapon, bago. Ako nangihinayang. Sabagay sa kanila, marami naman silang pera eh. Pero siyempre, kaya tayo kinuha ng kumpanya para makatipid, di ba? So, gawin lang natin yung trabaho. Okay, finally mga boss. Ayan nalagyan ko na ng tubig for testing na yan. Puno na. Mainit yung tubig ah. Init talaga rito sa Saudi. Puno na siya boss. Diba? Ayan, pabababad natin yan ng isang araw. Malaman natin kung may sisingaw dito o magkakaroon ng butas. Pero sa ganda ng hinang kong yan, di ba? Hindi na lalabas ang butas dyan. So imagine, tinapon lang nila. Pwede namang gawa ng paraan, di ba? Yan yung napulot kong tangke doon sa scrapa namin na bago pa. Lilinisin ko lang yan mga boss. Dumi. Yan lang ang sira niyan mga boss, yung natamaan ng talim ng forklift. Tinapon na nila. Di ba? Nakatipid sila ngayon sa akin. Kukunin nila yan bago eh. Dahil ko ng tangke na gawa 3 maliit, 3 malaki. Yung isa yung nakatayo na yun, di pa tapos yun. Nilinis ko lang. Tapos ito, ayan, bagong dating yan. 2 malaki, radiator. Pahinga muna tubong lugaw na sila sa akin doon sa tangke. Diba? Kaya pahinga rin kapag may time. So ganun lang mga boss. Yung isinare ko sa inyo, malay nyo in the future. Wag naman sana, pero malay nyo in the future. Yung sasakyan nyo, matalsikan ng bato, mabutas, yung tangke ng crudo nyo o gasolina, pwede nyo ipaganyan, ipatagyan. Diba? Pero kapag tangke ng gasolina, mga boss, ano nyo ng tubig delikado talaga mga boss. Sasabog yun. Dapat tuluin nyo ng tubig para mawala yung spirit ng gasolina roon sa loob ng tangke bago nyo weldingin. Pero kapag mga crudo lang, okay lang kahit na hindi nyo nabugasan. Sa gasolina lang mga boss, talagang sakot yan. May nangyari na, hindi naman sa akin, may nangyari na doon sa kasamahan ko na India dati, nung nasa kabilang kumpanya ako. Nag-welding siya ng tangke ng Dyna. Di gasolina. Ewan kung sa elf na yun, pero yung tangke na yun, parang tangke talaga ng mga elf na di gasolina, na gasolina ang laman. Maring sa tawag dito, sa generator, ginawang tangke, yun lang yun. Improvise ba? Sabog, mga ba? Talagang pag-welding na, nung nakaamoy ng apoy yung gasolina, pumasok sa loob ng tangke. Biyak! Wala, natulala yung India na welder kaya talagang dapat lalagyan natin ng tubig para iwas aksidente. So maraming salamat na boss sa makakapanood ng aking video nito, at sana sa bago pa lang na makakapanood ng aking video, baka pwede naman boss wish sa inyo na papalo naman ang aking Facebook page. Sa YouTube, meron din po ako na YouTube channel na Radiator Mechanic TV rin ang aking channel ko sa YouTube. Maraming salamat mga idol. God bless.